Ay, magandang gabi. Ang programa po nating ito ay tira sa hating gabi. Pero siyempre lumampas na tayo ng hating gabi. Pero hating gabi pa rin. Kung tingnan mo, alas 12:31 po ngayon. Ang ating pag-usapan po na napakahalaga ay yung mga sinasabi ni Congressman Terry Redon ng Bicol Saro. Ang ibig sabihin Bicol Saro, parang Cebu, one Cebu, one Bicol. Ayan, Bicolano term ng one, Saro. Sarong banggi, isang gabi, maliwanag. Ganun po ang kanta nun. So, ngayon, siguro, ang makikita ko lang po talaga dito, talagang desperado po ang grupo ni BBM. Naghanap ng lahat ng pamamaraan kung paano na ma-impeach at mananalo sa Senado. Kasi sa ngayon po, ang sitwasyon siya ngayon, inaamin na ng grupo ni Sara Duterte na matatalo siya sa House of Representatives. Kasi sa pangalan lang House of Representatives, palitan lang TIBS ng THIEVS. So representatives, maraming mga kawatan kasi dyan eh. Sa mga kawatan dyan, ay puro mga walang finesse. Hindi kagaya ng mga kawatan sa Senado. Medyo may disente pagkadala. Ngayon, ang klaro po sa ngayon, maglalabas po talaga ng tinatawag na 2 million bawat congressman para lang kapalit sa pagboto sa na i-impeach si Sara Duterte. Ang kailangan na boto para ma-impeach si Sara Duterte ay 106 na boto ng mga 106 na mga congressmen. Ang tanong, makukuha ba yan? Sa tingin ni Erese, mga makukuha daw kasi meron ng incentivized. Kumbaga may mga premyo na ang nakalatag para sa lahat ng mga congressmen na pipirma. At yung 2 million na commission o sabihin mo na bonus, kailangan ba nag-bonus? May tinatawag Easter Sunday bonus na Easter. Kumbaga, Domingo de Pascua kung sa Espanyol pa kung tawagin. At kung tawagin din sa ating mga tribo, kahit anong tribo mo, Ilonggo, Cebuano, Ilocano, Kapampangan, Pangasinense, o di kaya sa Cordillera, Bicolano, Surigaonon, ang mga lahat ng mga napadaan sa ilalim ng Espanya, hindi kasama yung ang mahal kong Barma, kundi iyon po, alam na natin yan na Domingo de Pascua. Tawag ngayon. Hindi Domingo de Pascua. Kanya kay Domingo de Ramos naman yung Sunday before Domingo de Pascua. So Palm Sunday is Domingo de Ramos. Pagkatapos yung the feast of the Risen, the Lord the Risen, ay Domingo de Pascua. So ngayon, dati ang Paskwa lang na merong bonus ay yung December lang. Ngayon, naimbento dahil may impeachment na yariin si Sara Duterte, ay may tinatawag na Domingo de Pascua. So ngayon, at yan naman po ay ang nagpalutang niyan, nagsabi na meron yan, sabi ni Congressman Leandro Legarda Leveste. Ang sagot niya, sabi niya, itanong niyo sa mga congressmen. In other words, ito naman po ay parang kinumpirma na rin ni Congressman Igay Erese. Sabi niya, makukuha ang 106 na boto kasi nga merong incentives na ibibigay para kung makuha ang impeachment. Ang problema na lang nila sa totoong kwento lang, hanggang ngayon, ay gusto lang talaga nila, sa ngayon, ang makukuha nila ay hinuhop nila na masira si Sara pagdating sa hearing. So, March 25 ang hearing. So, ang hearing kasi gagawin nila ay ipipresenta nila yung complainant na magsasabi na merong pagnanakaw sa confidential fund. So, magpresenta sila ng ebidensya. Kahit na mga lumang tugtugin na ipresenta pa nila uli. Siyempre, ang hope nila
at least yung dating kalabanan ni Sara ay hindi na magbabago pagdating ng 2028 na election. Sunod, ang ipresenta nila ay kuno merong tinatawag na SALN violation na may mga nakaw na yaman o di kaya mga hindi mapapaliwanag na kayamanan si Sara Duterte. So ipalabas nila, nakita nyo naman yan nung nakaraang hearing ay si Terry Redon pa ang nagpakita. Wala ngang ang nagreklamo laban kay Sara ay walang binanggit sa 2008 or 2007 na SALN ni Sara Duterte at SALN ni Sara Duterte para sa 2024. Ang nagbanggit lamang diyan at nag-insert into the records ay si Terry Redon. Bawal kaya yung mag-insert into the records kasi po batas po sa reklamo kung pag-aralan nila ay hindi dapat sila mag-supply, magbigay ng ebidensya. Ang may problema na sa pagbigay ng ebidensya ay yung nagreklamo. So sa kagaya kay Bongbong Marcos na impeachment ay binawala nila yung maglagay ng ebidensya, ang mga congressmen na magdagdag ng ebidensya. Binawala nila. In fact, yung mga ebidensya pa nga ng magreklamo, si Attorney Andre De Jesus, ang ebidensya, number one evidence na sinumite para patunayan na talagang adik si Bongbong Marcos ay yung speech pa ni Amy. Tapos, binaliktad ng mga congressmen. Pero pagdating kay Sara, walang ebidensya, binigbigyan pa ng ebidensya. So, yan po nangyari. Yan po ginawa ni Terry Redon, interviewin. Ipakita ko sa inyo yung interview ni Christian Isguera kay Terry Redon. At magko-comment tayo kung paano ang diskarte. Ang sa atin lang sana dito ay inaamin ko na makasara na ako ngayon, pero ang proseso ay dapat patas naman. Ang ulitin ko lang, hindi ito naging patas sapagkat pagdating sa impeachment, pag-usisa sa impeachment laban kay Marcos, BBM, nasa Section 5 na sila. Ang Section 5 po ay tinatawag na sa English sufficiency in substance. Kung sa Tagalog pa, sapat ba ang sustansya ng reklamo? Ngayon nakalagay po sa Section 5 ng Rule 3 ng Rules of Impeachment ng House of Representatives na para malaman kung may sustansya ang reklamong impeachment, basahin mo po ang reklamo. Paano pagkalagay ng kwento? Kung lahat ng detalye na kakailanganin ay nailagay, pasado. Dapat may sustansya. Hindi dapat hanapin ang ebidensya. So, ang kay Marcos, ang una sa akusasyon doon ay yung pagkidnap kay sinabi sa reklamo na kinidnap nila na walang warrant of arrest galing sa lokal na korte. Sabi ni Attorney Andre De Jesus. So, yan naman ay kwento na totoo na hindi mo na dapat hanapan ng ebidensya. At totoo naman. Pero kinikwento lang kasi ang sukatan ko sa pagkwento ba sapat. So, kinwento niya na walang warrant of arrest galing sa korte. Kinwento niya na pinahuli ni Bongbong Marcos kasama sa kwento niyan. At kinwento niya na dahil sa pinahuli niya si Duterte na walang warrant of arrest, ay nilabag ni Bongbong Marcos ang batas ng Pilipinas laban sa paghuhuli ng mga walang warrant of arrest. So, binanggit din doon sa kwento pa yan na yung warrant of arrest ng ICC ay hindi applicable sa ating bansa. So, binanggit kompleto pagkabanggit. Ibig sabihin kung totoo lahat yun, automatic convicted na si Bongbong Marcos sa violation sa Constitution. Ang tawag diyan culpable violation of the Constitution. Bakit po? Nakalagay din diyan nakalatag at nakalagay sa Constitution na kailangan ipatupad ng sinsiro ni Bongbong Marcos ang lahat ng batas ng Pilipinas. At nagsumpa pa siya diyan bago siya maging presidente. I shall faithfully execute all the laws of the Republic of the Philippines. Ganun po pagkasabi. Pero itong batas matungkol sa bawal mag-aresto na walang warrant ay pinatupad ni Bongbong Marcos. In other words, sapat na ang pagbabanggit ng detalye. Huwag mo lang tingnan ang ebidensya.
ay sapat na po ang pagkabanggit na detalye para ma-impeach si Bongbong Marcos. Anong nangyari? Binasura nila. Ang rason na ginawa nila, humugot pa sila ng ebidensya na sabi niya, nakasampa sa Supreme Court ngayon yan ang habeas corpus. Doon pa malalaman kung talagang legal ba o hindi. Yan ang katwira nila. Pero ang batas mismo ng Section 5 nagsasabi lamang na dapat huwag ka na tumingin muna sa ebidensya, tingnan mo lamang kung sapat ang pagkabanggit sa mga detalye na kung totoo yung mga detalye ay ma-impeach na si Marcos. Sa pangalawa, na mga kwento yung pagiging addict ni Bongbong Marcos. Ang kwento dito ay may duda ang mga tao sa iyo kung ikaw ay addict o hindi. Next, alam mo naman sa Constitution na kailangan ang isang presidente ay physically fit. Next, kinuwento rin dito na nagsalita yung iyong kapatid na si Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo at doon isiniwalat ng buong buo na si Bongbong Marcos, si ading niya ay adik. Next, despite the fact na may duda na hindi pa rin siya nagpa-hair follicle test. So next, at dahil hindi siya nagpa-hair follicle test, sinira niya ang tiwala ng taong bayan sa kanya kasi nga umaasa siya na dapat malinis ang kanyang katawan. So, ibig sabihin, next ay nilabag niya yung batas ng Pilipinas na Republic Act 9165 na kung saan nagpaparusa sa lahat ng tao na gumagamit ng illegal na droga. That is in Section 15. So, sapat ang pagkabanggit. Hindi nahanapin mo ng ebidensya kung totoo sinasabi ni Amy. Sapat na po ang pagkabanggit. At kung totoo ba ngayon, ay impeach na si Bongbong Marcos. Ano pang iba? Yung pinirmahan niya ang unprogrammed fund na alam naman niya na may desisyon ang Supreme Court na sinabi rin na tahasan ng unprogrammed funds ay illegal, unconstitutional. Pinirmahan niya, inaprubahan niya. So, sapat ang pagkabanggit. Binilabag niya Constitution para siya matatanggal ang tawag diyan culpable violation of the Constitution. Tanggal naman siya dapat. Kasi sapat na pagkakwento. Hindi pa rito pinag-usapan kung may ebidensya o wala. Ang kasunod na binanggit sa kanya yung nagpalabas siya ng parametric formula. BBM parametric formula. Anong tawag sa BBM parametric formula? Ito, baseline, balanced, managed budget. Ano yung baseline? Sinasabi niya na merong tinatawag na nakalatag ng budget sa kada distrito. May baseline sila. May ibig sabihin baseline, yung may sukatan na pinakamababang sukat na budget ng para kada distrito. May baseline. Tapos budgeted at ang budget na dadagdagan pa base sa pangangailangan ng bawat distrito. Tsaka manage, imamanage nila, ibuuin nila kung magkano ang dapat budget sa bawat distrito. Tapos binabanggit yan sa reklamo at ang resulta ng budget ay minimum of almost 2 billion pesos na flood control projects bawat distrito. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin talagang kinukurap niya ang mga congressmen. At pagka ganun ang pagkalagay ay nakalagay din doon na walang basihan ang pagsagawa ng budget. Kailangan kasi para magsagawa ka ng budget ay titingnan mo muna mayroong feasibility studies. Titingnan mo feasibility studies. Dapat ba may tulay dito, may kalsada dito, dapat andun lahat. Next is dapat may estimates na kung magkano ang estimate sa bawat project. Ang ginawa lang po nila ay parang nagkaroon sila ng copy-paste. May isang project sila ginawa sa isang lugar. So, ang nangyari, copy-paste, 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 copy-paste. Ibig sabihin, yung ginawa nila project sa Mindoro Oriental, ay kinapy-paste nila sa Ilocos, ganun din ang presyo sa Ilocos Norte. Iba-kaibang presyo sa bawat lugar. Iba yung labor cost sa Ilocos. Iba yung buhangin na presyo ng buhangin sa Ilocos. Iba yung presyo ng simento sa Ilocos. Iba yung lahat iba. Kung para mo sa Mindoro, iba rin ang presyo.
So, ibig sabihin, bakit nagkapareho ang presyo ng estimate sa bawat proyekto? Saan ka makakita? Never in my life, civil engineer po ako. Alam ko na hindi magkapareho ang gastos ng pagsagawa ng 1 kilometrong kalsada sa Ilocos Norte kung ikumpara mo sa Ilocos Sur. May pagbabago yan kahit papano. Kasi ang nagdidikta ng presyo dyan, presyo ng simento, presyo ng buhangin, presyo ng bato, at presyo ng gagamitin mga ekwipo na kailangan ang pundasyon ng lupa, kailangan hukayin mong lupa, palitan mo malaking bato sa ilalim, kasi ako bilang civil engineer, ganun gagawin ko. Sunod ang maliliit na bato, patong ko hanggat sa medyo pinakamaliit na bato sa pinaka-surface. At i-plane ko yan sa pamamagitan ng pison. At pag ako pang gumawa, pag ako mag-design, may marinig man dito ng kapwa ko civil engineer, kung ako maggagawa ng design ng highway, sa totoo lang, ay iba-iba rin ang presyo bawat lugar. So, paano nangyari na template lang, copy-paste sa lahat ng lugar, gano'n na presyo? Kung flood control projects ang ginawa nila, sinukat nila in every 50 meters. In every 50 meters. Now, length ng ilog sa isang gilid. Halimbawa, revetment, pack, may slope. Tapos, ito gawin na semento. Tapos pare-pareho ang presyo nila sa Mindoro Oriental na gawa kumpara mo sa Mindoro Occidental hanggat sa Mindanao. 96,500,000 lahat. Ibig sabihin, diyan ka lang nakakita na talagang hindi man lang inusisa. Ibig sabihin po ay nilabag ni Bongbong Marcos ang tawag ng konstitusyon sa kailangan sa pagsagawa ng budget, kailangan may ekonomiya, matipid, dapat effective. So, kompleto ang pagbanggit ng reklamo ng detalye para ma-impeach si Bongbong. Anong nangyari? Binasura nila. Pag binasura nila, ay kinontra nila yung utos sa Section 5, Rule 3 ng House of Impeachment Rules. So ngayon, kung kinontra nila, ibig sabihin, dapat ganun din kung kinontra nila, bakit pagkakontra nila, ano ba tama ba yun? Mali po sapagkat ang gumawa po ng rules ay yung pangkabuuan o pangkalahatan na membro ng House of Representatives. Tapos babaguhin lang ng committee. Ganun po nangyari. Binago ng committee ang utos ng constitution ng rules of impeachment na ginawa ng 316 na congressmen ay binasura lamang or binago lamang ng 60 members. So, with that, binasura. Kasi hinanapan na binago pa nila, binago nila ang rules of the game. Binago nila. Sabi nila, kung walang ebidensya na katumbas, ang lahat ng binanggit ay out. So, kay Bongbong Marcos, hinanapan ng katumbas ng ebidensya yung pagkabangag-bangag niya. Sabi, yung kay Aimee na binanggit, wala naman yun, walang hindi matatanggap ebidensya. So, in-out nila. Nakalimutan nila na yung sufficiency in test ay hanggang sa pagbanggit lamang ng detalye. Pero binasura pa rin nila. Hinanapan nila ng detalye kung paano yung wala pa naman Supreme Court decision. Binasura nila. Hanggang sa dun sa program pass, hanggang sa budgeting. Puro basura. Ibig sabihin, sa kaso ni BBM, ay hinanapan muna nila ng ebidensya. At kung wala silang makitang ebidensya sa kanilang opinion lamang, ay ibinasura nila. Kaya yan po ang ginawa nila kung bakit nabasura ang impeachment na reklamo laban kay Bongbong kahit sapat na pagkabanggit ng kwento. Ito naman kay Sara, ang isang kaso laban kay Sara ay yung confidential fund. Pag-usapan natin yung confidential fund. Para mapatanggal mo si Sara sa confidential fund, dapat ipakita mo na nagnakaw siya, ang tawag diyan malversation. Ibig sabihin, nagnakaw siya ng pera. So, ang ultimate fact, kailangan patunayan mo may ninakaw siyang pera. Kailangan banggitin mo diyan na nagnakaw siya ng pera. So, ngayon, pero bago mo banggitin na nagnakaw siya ng pera, dapat magbabanggit ka ng ultimate fact, paano niya nahawakan ng pera. So, ibabanggitin po lahat yan, stage by stage. Kasi pag
binanggit mo lamang nagnakaw ng pera, ang tawag diyan conclusion lang 'yan. Ang conclusion, hindi mo pwedeng ibilanggo ang tao sa conclusion of facts. Kailangan proof beyond reasonable doubt kung criminal case. At kung impeachment, with more reason na mas mataas ang requirement ng degree ng evidence kasi ang iyong i-prejudice dyan, 32 million ang nagboto sa taong yan. Tapos, kunti-kunti lang ebidensya gagamitin mo para tanggalin. So, sa ngayon, nagbanggit sila, ito so anong ultimate facts na kailangan para sa pag-malversation? Kailangan magbanggit ka muna ng lahat ng elemento ng malversation. Kailangan ang pinaka-elemento ng malversation na una, kailangan banggitin mo dyan na paano na may ibinigay na pera sa kamay ni Sarah at ilagay doon ang obligasyon niya kung ano ang obligasyon niya sa pera sa paghawak. Sasabihin doon sa pera niya kung saan niya gagastusin, banggitin niya doon. Pagkatapos banggitin naman nila sunod, ito, nagastos niya sa loob ng 20 days, 11 days, ay dapat banggitin niya rin yun. Pagkasunod, banggitin pa na yun na at hindi niya ginasta ang pera, bagkos tinago niya. Pagkatapos niya, kailangan banggitin na nahawak niya ang pera. Sunod, pagkatapos na nahawak niya ang pera, banggitin doon kung saan niya dinala ang pera. Ibig sabihin, magbanggit sila na talagang ninakaw, binulsa ang pera. Tingnan mo kanilang pagbanggit na nabigyan siya ng pundo ng 125 million ni Bongbong Marcos noong December 21, 2022. Next, pinawithdraw yan ng Office of the Vice President sa mga tao nito. Sino ba nag-withdraw? Hindi naman si Sara nag-withdraw. So, at that point, hindi po pa masabi na si Sara nagnakaw. So, nang na-withdraw na, binanggit mo ang fact na nag-withdraw na. Ang nag-withdraw niyan ay yung parang cashier, disbursement officers, na si, kung hindi ko makilala si Edward Paharda at saka si Acosta. So, yan ang nag-withdraw. Pati sa Department of Education. So, withdraw, hinawakan nila. Ang kasunod na binanggit ay binigay sa kamay ni Colonel Raimundo Lachica. Saka kay Colonel Dennis Nolasco. Ang katwiran nun kasi sila po ang intelligence officers. At ang pondo po ay para sa confidential fund or intelligence fund. So pagkatapos nyon, ang kasunod ay nagbigay ng resibo na may regres piatos, lat-lat na. Hindi mo nang binanggit doon kung ang Merigis Piatos na resibo ay bawal sa batas o hindi. So walang pagbanggit sa detalye ng ganun. Hanggat sa walang binanggit kung paano napunta sa kay Sara ang pera. Nag-conclude lang sila na ninakaw ni Sara ang pera. Kasi ang binasihan nila, kasi iyon yung resibo ng mga Merigis Piatos. Alam niyo naman, ladies and gentlemen, nagsalita pa nga, in-interview ni Christian Isguera si Eresi. Ay, Christian, ano yan? Sabi ni Attorney ni Edgar Eresi, ni Congressman, Merigis Piatos, standard yan sa confidential pag i-resibo mo. Kahit tingnan mo yung confidential pa ni Bongbong Marcos, 4 billion. Maraming Merigis Piatos sa lahat ng confidential fund, Merigis Piatos ang nakalagay na resibo. Kailangan po kasi hindi mo banggitin kung sino nakatanggap. So kung hindi mo pwede banggitin nakatanggap, ay hindi mo pwedeng usisain. So kaya, no wonder, nasa totoo lang, hindi ko na sabihin ng depensa ni Iwan. Narinig ko kasi yung depensa ni Sara. Pero anyway, ganun ang pagkasabi, hindi nabanggit, hindi nasama sa pagbanggit kung paano nanakaw ni Sara na gamit ang Merigis Piatos. So because of that, kulang ang aligasyon patungkol sa pagnakaw ng pera. Kasi kung kailangan sa malversation, padalhan muna ng demand letter ng COA ang responsible officer, return the money or return the receipts. If you cannot return that in number of days, kung ilang araw bibigay, then it is now presumed that you stole o that you malversed the money. Yan po sa malversation na
criminal case. So, ibig sabihin, sa madalit sabi, kulang po ang pagkabanggit ng detalye. Hindi naman sila hanapan ng pruweba, detalye lang ang hinanap. Despite na kulang, ano nangyari? Binuto-buto nila na sapat daw, may sufficiency and substance. So, diyan na papasok ang unang bias nila ni Ridon. Kasi kasabwat niya sila ni Ginky Luistro, Lucarit Luistro. Sunod, isa pang issue na binanggit, yung namigay si Sara Duterte ng mga envelopes sa kay Gloria Mercado, Yusek yan, tsaka kay Catalan, tsaka kay Osias. Yung tatlong Yusek ng Department of Education ay mga official sa Bids and Awards Committee. So binanggit nila na binigyan ni Sara ng envelope 9 in 9 months, 9 envelopes. Ang sabi naman ni Gloria Mercado, 50,000 daw ang laman ng envelope niya sa kanya. Kasi nga siya ang chairman ng Bids and Awards Committee. Tapos yung dalawang member, 25,000 daw binigay ni Sara. Si Sara naman, inamin naman niya na binigay niya. So ngayon, nakalagay sa kanilang kwento na nagbigay at nagtumistigo pa yung nilagay din nila na tumistigo yung tatlong undersecretary at klaro nga na nakatanggap nila. Pero sa tanong nila sa kanilang pag-narrate ng facts, walang binanggit kung para sa ang project. So, para magiging bribery yun, kailangan may project. Kasi kung walang project, ibig sabihin, karapatan naman ng kahit sino sa atin mamigay ng pera. Halimbawa, pwede kasing sabihin na natuwa si Sara sa kanilang performance bilang sa mga official or USEC ng Department of Education. Kasi Department of Education yun, hindi yun sa Vice President's Office. So wala ring binanggit na may kontraktor na paborito na pinupus si Sara. Hanggang doon lang sa pagbigay. Tapos si Sara naman, huwag na nating bagitin ni depensa ni Sara. Pero nagdepensa po si Sara dyan na pinabigay meron pa siyang video na nakatago. Tinawagan siya at nag-video recording si Lisa Marcos. At nagsabi si Lisa Marcos kay Sara na ibigay sa mga USEC na mga members ng Bids and Awards Committee ang mga envelope na pinadala ni Lisa Marcos. So, binigay niya. Pero without anyhow kung paano. At least, kahit bumigay ka, hindi ka pa guilty ron. Bakit? Wala pong pakay. Para magiging bribery, dapat may pakay. Walang motibo. So, good faith. So, tapos, ibig sabihin, kulang ang pagbanggit ng detalye para sabihin mo na nag-bribery si Sara, na nanuhol. Wala kang proyekto, paano matawag na suhol? Di kung wala, donasyon lang yun, gift lang, regalo lang ni Sara sa kanilang mga tatlong music niya. So despite na kulang pagkabanggit, pinasa pa rin nila. Binuto nila na may sufficient substance daw. 'Di ba? Hindi rin. Tapos yung balik tayo konti sa may confidential fund. Wala rin silang binanggit na nagdeklara na ang COA na bawal na nga ang mga pundo ni Sara ay hindi na ibalik. Wala silang binanggit na gano'n. Pero katotohanan, may notice of disallowance na binigay si Sara. Binigay kay Sara. May 73 billion ata. Ipaliwanag niya lang. Pero nag-apila pa si Sara. Okay? So mamaya, titingnan natin. I-discuss natin mamaya yung diskusyon ni Ridon. Next, may isa pang akusasyon laban kay Sara. Yung sinabi niya na huwag ka mag-alala, ma'am. Ang security ko po ay gusto kasi akong ipapatay ni BBM, ni Lisa Marcos, at saka ni Tambalos, si Martin Romualdez. Huwag ka mag-alala, ma'am. Kumausap pa po ako ng killer na sakasakaling patayin nila ako, huwag din sila tantanan ng killer na yun at nangako din siya na huwag tantanan. Yan ang sinabi doon. So, ibig sabihin, yan lang po ang detalye na binanggit ng mga nag-akusa kay Sara. Hindi binanggit doon kung paano magiging kriminal yun. At hindi rin binanggit doon na nagreklamo si
Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, at saka si Tambaluslos. Kasi dapat nilang banggitin sapagkat ang criminal case po na yan ay personal sa biktima. At kung walang biktima, di walang krimen. Kung wala, hindi nila binanggit, dapat out na yung reklamong yun. Pinasok pa rin nila. So, ganoon po sila kabayas. Ano pang ibang akusasyon? May iba pang akusasyon na, balik tayo konti doon sa Department of Education. Yung Department of Education na mga envelope, si Rufus Rodriguez nga nag-argumento na dapat hindi natin isama ito kasi hindi nabanggit sa akusasyon kung paano naging konektado ito sa kanyang pagiging vice presidente. Kasi ma-impeach mo lamang ang vice president pero hindi ka pwede mag-impeach sa secretary ng education. So, ibig sabihin, ito na naman, kulang-kulang. So, until there, ano pang iba? May confidential fund din daw yung Department of Education. The same thing sa nangyari sa confidential fund sa Vice President's Office. At hindi binanggit sa reklamo kung paano mo sasabihin na pwedeng responsibilidad ng Vice President yun. Sa katotohanan na siya ay Secretary of Education nang tinanggap niyang confidential fund na yun. So, kulang-kulang, in other words, kulang-kulang na naman ang pagkwento kung paano naganap ang kasalanan na magiging impeachable. Ano pang isa? May binanggit pa sila na isa na yung ayaw niya hindi sa pagdalo sa mga hearing. Hindi nila binanggit kung bakit dapat managot si Sara sa hindi pagdalo sa hearing. Kasi karapatan naman ni Sara bilang Vice President na hindi sa dadalo sa hearing. Kasi may tinatawag nga principle of separation of powers and the checks and balances na hindi pwede saklawan ng isang branch na House of Representatives ang branch ng Office of the Vice President. Kulang-kulang naman pagbabanggit para sabihin mo na may culpable violation of the Constitution. Wala naman kasi sa Constitution nakasabi na ang Vice President ay pwedeng yumuko sa mga congressmen. Na kailangan sa kada patawag ng congressman ay dapat dadalo si Vice President. Wala po. Imagine kahit President, hindi niyo pwede matawag yan. Ano pang isang kaso? May isa pang kaso na nagkaroon ng SONA noong 2024. In-interview sa media si Sara, nagsalita siya, hindi ako dadalo sa SONA kasi dinedesignate ko na sarili ko na designated survivor. Nung time na yon sikat yung designated survivor. Kasi sikat na pelikula sa United States of America. Yung pelikula na yun. Top grosser din yun. So marami nanood nun. Pero ang kwento po ng pelikula na designated survivor ay ganito. Magsusuna yung presidente ng Amerika. At ang suna ng presidente ng Amerika, mag-speech siya. Kailangan nandun ang lahat ng senador, na 100 senators sila. Andun din ang Vice President ng US at andun din dapat ang lahat ng mga members ng House of Representatives. Ibig sabihin, at saka nandun din dapat ang lahat ng secretaries, cabinet secretaries ng presidente. Ibig sabihin, kung isang bomba lang ng missile at ubos sila lahat doon. So para masiguro na tumakbo pa ang gobyerno ng US, nag-iwan sila ng isang sekretary na huwag kang dumalo sa SONA. Diyan ka lang. Kasi just in case na bombahan ng Iran ang missile, si Trump nagsasalita, may natira pa ring buhay. Yan po ang designated survivor na movie. Akalain mo, diyan, nag-create pa sila kung ano mga diskarte na nagkwento sila at paano magiging impeachable offense. Nevertheless, kulang-kulang pa rin pagkabanggit kung paano magiging impeachable offense. Pinayagan pa rin nila. So, ito na tayo ngayon. Kinuwento ko kanina kay Marcos, kompleto ang detalye, binasura. Kinuwento ko kayo ngayon ang kay Sara, may binanggit pa pala sila na bank account ko na kinita ko galing kay Trillanes to na istorya. May bank accounts daw si Sara na nung 2008 pa, vice mayor pa siya. At may mga bank deposits nung 2016 na pinakita si Trillanes, kinuha nila yun, ginamit nila. Ganon pagkakwento. So, pero hanggang doon lang ang kwento na may bank accounts. At kinuwento rin na
na verified din ata nung dating Deputy Ombudsman. Kaya kinuwento rin nila doon. Pero ang problema, kulang pa rin sa kwento. Kailangan ang ikwento nila na nagkaroon sila ng lehitimo na records ng bangko ni Sara para sabihin na impeachable na si Sara. At ang kasalanan niya ay ang hindi pagtupad sa kanyang salin. Ang problema sa reklamong ito ay kulang-kulang ang kwento kung paano, sino, saan diniposito. Wala, kulang-kulang. So in other words, kung kulang-kulang, hindi mo pwedeng sabihin na lumabag si Sara Duterte sa Constitution. Hindi mo pwedeng sabihin na betrayal of public trust yun. Paano niya nilabag ang tiwala ng taong bayan kung ganun lang ang ginawa? Walang ibang kinikwento. In other words, summing up all, ay talagang kulang-kulang ang kwento. Kwento lang pinag-usapan natin. Pero ang kay Sara, kahit kulang ang kwento, ang ginawa nila ay, si Terry Ridon, pagdating naman sa salin, ay nagdagdag. Bawal sa batas nila pagdagdag. Nagdagdag siya. Meron siyang kopya ng 2008 na salin. Meron siyang kopya ng 2024 na salin. Sa 2008 na salin ni Sara, kung di mo kamali, sinabi doon na 8 million ang pera ni Sara at saka ng asawa niya na si Attorney Manasseh Carpio. Si Attorney Manasseh Carpio pala, by the way, ay pamangking buo ni Conchita Carpio Morales at ni Antonio Carpio. So despite that being pamangkin, kasi si Conchita, ang pagkakalam ko ay taga Paway, Ilocos Norte. Yun yung mga mabibigat na mga Carpio family dyan sa Paway. Pero ang alam ko, parang ibang tribo ata si Antonio Carpio. Pero anyway, one of the proud daughters of the Ilocos Norte is si Merceditas. Ni Merceditas, si Conchita Carpio Morales. Talagang matigas na babae yun. Hindi mo siya sabi niya, nagkwento nga siya sa interview, minsan may hearing ako sa Pasay kasi nag-judge sa RTC Pasay. May abogado doon, taga Ilocos, nagmamayabang kasi alam niya taga Ilocos ako. Kinito niya lang yung pagiging judge niya. Akala niya pagbigyan ko siya. sabi naman niya ng abogado na kalaban niya, Bisaya yung kalaban niya abogado, ang pinag-usapan, nagpa-postpone yung Ilocano na abogado. Your Honor, I'm asking for the postponement of my case and my client, who is now the witness today, is not available. And maybe I'm just asking whether that the fee for postponement be just in the minimal. Sumagot na ko ng Bisaya na abogado, Your Honor, don't worry, Your Honor. Panyero, pakita ko lang sa iyo pagka kami mga Bisaya ay galante. Ako na magbayad ng postponement fee mo. Sabi niya. Kahit dinipensa ni Conchita, hindi naman hindi naman kuripot Ilocano. Ganun sabi. So kinikwento ko lang pagka Ilocano ni Conchita Carpio Morales na pamangkin niyang buo ang asawa ni Sara Duterte, si Manasseh. Kaya nga, nung ikinasal yung isang pamilya na doon, nandoon si Sara, nandoon si Manasseh Carpio, dumalo sa pangpamilya na usapin. So anyway, ganun po ang pagkabanggit, kulang-kulang ang pagkabanggit ng kaso laban kay Sara, ayit pinayagan nila. Ngayon, pakinggan po natin ang paliwanag ni Terry Ridon. Ito po, in-interview sa ni Christian Isguera. Dito mo ba makita ang pagkabayas ni Terry Ridon? Si Terry Ridon, by the way, ay Bicolano. So kaya nga siya po ay nasa party list ng Bicol Saro. Ang Bicol Saro, pag sa Tagalog niyan, Bicol Uno, Bicol isa. So one Bicol. Parang one Cebu, one Bicol. Kung gano'n ang ginagawa nila. So pakinggan natin si Terry Ridon. What do you think of the chances of the Vice President being impeached again? Well, siguro balikan na lang po natin siguro yung boto ng sufficiency in substance, no?
54 votes, 1 lone dissent. More than half na po ito no required na 106 votes to impeach the Vice President. No? Kasi pagka tumawid po yung 54 votes to the plenary, 52 na lang po yung kailangan. So, ibig sabihin, yung pong inaasahan natin na parang mahirap makamuster pong muli ng mga bilang to impeach the Vice President. Parang Pero ang ibig sabihin, sabi ni Thierry Redon, madali lang daw makukuha nila at ma-impeach nila si Sara dahil mayroon na silang 54 votes, ang kailangan lang 52 votes para magiging 106. Okay, proceed tayo. Substantiality lang naman po yung pinagpasyahan kahapon at pag-uusapan pa naman po yung mga particular pang detalye pagka pumunta na ho tayo dun sa hearing proper stage na magaganap sa around April to May. April to May. Pero most likely, ano nakikita yung kalendaryo dyan? Kailan matatapos siya? Whether magkakaroon man ng impeachment, kung may impeachment o hindi? I think bago ho magsara po yung Kongreso sine die around the end of May, tapos na ho yung botohan sa plenary. Sa usapin po ng impeachment po ni Vice President Sara Duterte. Yo, kung ikaw yung masusunod congressman, do you think the Vice President should be impeached again? Well, syempre, we have to be very careful din po, lalo tigit we sit in the House Committee on Justice. No? Pero we can see all of the evidence, no? Kasi this is basically a prosecution of what we had seen last year. No? So, pag-usapan na lang ho natin yung mga napag-usapan during the course of the last 3 days. Ibig sabihin, makita mo confidential, basihan niya kasi nung nakaraan, 215, at saka yung katotohanan na yung reklamo nila ngayon ay ganun din ang reklamo nila. Ang reklamo nila noon ay ganun din ang laman ng reklamo nila ngayon laban kay Sara Duterte. Maliban na lamang sa dagdag na affidavit ko noon ni Ramil Madriaga. Sige, pagpatuloy natin pakinggan. Aspect po dyan, at dyan ho talaga magkakaalaman, yung pong usapin halimbawa, ng paggamit ng confidential funds for team building. Ito pakinggan natin ng confidential fund. Kumbaga nababanggit siya dito kung paano daw nagamit ang confidential fund. Sa mga team building, kung ano pa. Kasi yung confidential funds ano mo talaga yan, information gathering activities po talaga yung kailangan pong ginagawa. Okay. Ang hindi natin alam, baka binanggit naman as one of the ultimate facts itong team building. Pero kung sinabi ko na sa inyo yung ultimate fact para mapatunayan na mayroong malversation, kailangan ang minimum facts. Number 1, mapatunayan, masabi nila, hindi mapatunayan, kundi masabi nila na ibinigay sa kamay ni Sara ang pera. Okay? So, dapat sasabihin sa reklamo. Next is, pagkatapos may ibigay sa kamay ni Sara ang pera, sasabihin nila na ito ay para saan. Pagkatapos sabihin nila kung ito ay para saan, ay sasabihin din nila na dapat sa pagkatapos itong liquidation period, ay dapat ipatunayan ni Sara na nagasta niya sa tama ang pera. At kung hindi nagasta, ibalik ang pera na sobra. Dapat binanggit nila yan. Ang problema, hindi nila binanggit yan. So pakinggan natin si Thierry Redon. Ng pondo po na yan. Hindi ho ata pwedeng gamitin sa mga team building. Tingnan yung salita, hindi po ata. Yung salitang ata, hindi rin sigurado si Redon sa kanyang sinasabi. Activities lang po ng isang opisina. So yun po, clearly malversation po yun. Aba, clearly malversation. Kita mo, napakabubo nito. Alam mo, kababayan ko, dapat ipasauli natin sa kanya ang tuition na niya na dapat bayaran sa University of the Philippines. Kasi po, scholar sa University of the Philippines sa College of Law. Tayo na ang pera natin ang ginagamit sa pagpatakbo ng University of the Philippines ay kasama siya sa nabigyan ng pera natin sa ating buwis. So dapat isauli na lang niya ang pera na binayad sa tuition niya. Natin, tayo nagbayad. Bakit dapat isuli? Kita mo produkto mo naman lang natutunan.
dapat alam niya, minimum na kaalaman, dapat alam niya. Ibig sabihin, hindi nag-aaral yan? Hindi pumapasok sa klase? Naka-jackpot lang pumasa sa bar exam? Yan po ang aking puntos diyan. Tapos, nais ko lang banggitin, paano po hindi po nila binanggit sa kanilang detalye kung paano na magiging malversation yung paggasta ng pera dito sa mga sinasabi niya na mga kaganapan. Walang binanggit kung paano magiging malversation. Sabi ko nga sa inyo, ang elemento ng malversation ay dapat nabanggit. Number 1, na tinanggap ni Sarah ang pera. Number 2, na ginasta ni Sarah ang pera ayon sa utos ng batas. Number 3, ay ibinalik ni Sarah ang resibo at kung may sobra pa, ibalik niya yung pera. Number 4, banggitin na wala siyang sinuring resibo at wala ring sinuring pera. Tapos, banggitin din na pinadalhan siya ng notice na isauli ang pera, hindi pa rin niya sinauli. Yun po ang minimum ultimate facts na pagbanggit para magkaroon ng malversation na gagamitin mo para kasuhan mo siya sa impeachment. Pagkasunod dito, ang binabanggit niya rito kung paano saan ginasta at nagbanggit siya kung saan ginasta. Ibig sabihin po, dapat ilagay rin data nila sa kanilang narration of facts kung paano sila nabigyan ng authority na mag-inquire, na alamin ang paggasta ng pera. Kasi sa surface alone, kapag confidential fund, wala silang bawal sa kanila na manuri o susuriin kung saan nagastos ang pera. Kasi hinaharangan nga yan ng may respetos na resibo na hindi kayo dapat pwede tumingin sa ilalim para malaman nyo kung saan napunta ang pera. And because wala kayong binanggit na katwiran sa inyong reklamo kung paano kayo nagkaroon ng kapangyarihan o authority o karapatan na titingnan kung paano ang paggastos, ay hindi na po malversation yan. Okay? Pakinggan po natin. Patuloy. Yun yung una. Pangalawa, yung po nga pagrenta ho ng mga safe houses. So nakita ho natin may reports na I think around 500,000 per safe house, no? Yung average na ginugol po over the course of 11 days. Yes. Ibig sabihin po, tiningnan nila ang mga resibo ng mga safe houses. So ngayon, sinabi ko nga, wala pang batas, wala silang binanggit kung ano ang batas ang sinaligan nila, sinasandalan nila, para magbigay ng karapatan at kapangyarihan sa kanila na mag-usisa kung paano ginasta. Kasi kapag confidential fund po, national security natin ang nakataya. Kasi kung diskarte nila yan, halimbawa lang, kailangan ko magbigay ng pera para malaman ko kung saan yung mga recruiter ng mga NPA papunta dito sa mga junior high school, papunta sa ating mga anak na nag-aaral, nare-recruitin lamang ng NPA. So, ibig mong sabihin, maaring gagawin ng mga military ay ipapalagay na ganito ang gasta ay ipinapakita na safe houses. Ang iba ay safe houses, yung ibang sobra ay ibinigay na suhol doon sa mga kapwa NPA na magbibigay ng impormasyon para madaling mahuli, madaling malabanan kung ano ang recruitment ng NPA sa mga junior high school natin at saka senior high school natin. Pero pwede mangyari ngayon. Sinasabi ko lang na pwede ganun ang nangyari. Pero hindi ko sinasabi na ganun nga ang nangyari. At kung sinasabi ko na ganun, ay wala pong, ulitin ko naman, walang batas na binabanggit ang mga nagreklamo na kung ano yun para magbigay ng kapangyarihan at karapatan sa kanila na alamin kung ano yun ang ibig sabihin ng gastos na pinangalan sa kuno na safe house. Dapat nga na confidential, hindi mo dapat alamin kung ano yun. So because sa national security, wala po kayong kapangyarihan na alamin kung anong laman nun. Yan po ang akin yan. Ngayon, despite that, the lack of the statement, paano magiging malversation, paano magiging bawal yung mga gastusin na yun, ay
pinatuloy niyo pa rin ang impeachment na reklamo laban kay Sara Duterte. O, patuloy pakinggan natin si Ridon. Nakita mo ang laki ng kanya, ang laki ng pisngi niya. Para siyang si Cookie, para siyang si Mr. Bean ng Pilipinas. Pero mas gwapo si Mr. Bean sa kanya. Nasabi ho natin dyan, pagka ganyan ho yung mga levels of rental, pang Forbes Park, pang Dasmariñas Village, pang Sabi ko nga BGC, sa iyo, wala kang high-end karapatan condos, kung kasi anong... parang ginamit pong safe house. Siyempre, magiging Sasabihin confidential ko funds. lang na kahit saan ginagamit nun, wala kang karapatan mag-inquire. Dapat binanggit mo anong batas ginamit mo para mayroon kang karapatan mag-inquire. Kasi national security confidential secrets yun eh. O ano pa? Introduce po talaga natin yan. At nakita ho talaga natin doon na from 2007 to 2024. Ito, Po talaga tingnan natin natin ang doon ano. na from defense of the Vice President. Pangalawa, yung pong SALN. Yan, Kasi- salin pag-usapan natin. Salin. Let me, bago ko ibitawan siya, pakinggan ninyo, bago nyo siya pakinggan, nais ko lang ulitin na sa reklamo na sinampa laban kay Sara, wala pong nabanggit na 2,000 na ano mga salin ito. Wala pong binanggit. Ang binanggit lang po doon na mayroong nakalagay na deposit sa bangko daw na pangalan ni Sara at kasama niya ang kanyang tatay sa isang bank account. Okay? Pakinggan natin. Kahapon, introduce po talaga natin yan. At nakita ho talaga natin doon na from 2007 to 2024. Ang nabanggit ko kahapon for the record was yung 2008. No? Pero meron ho tayong amount for 2007 which is far lower than yung 2008 na 18 million. Yung 2007, basically when she started public office was around 7 million. So there was a jump from 2007 to 2024 to 88 million. So ang percentage increase niyan ay 1,220%. No? Over Okay, so ganun ang paliwanag niya. Tapos, ang totoo rito, sa pagsagawa ng reklamo, ay hindi po nakalagay yung SALN. Wala po nakalagay. Pero bakit nila pinayagan? Kasi nga, bias nga sila. May double standard. Kaya kung kay Bongbong Marcos yun, kahit kompleto pagkabanggit ng ultimo na mga facts, ultimate facts, ay binasura nila. Pero kay Sara, kahit kulang, kita mo siya pa nga nag-provide ng ebidensya ng SALN. Siya pa nagbigay ng ebidensya ng SALN ng 2008 at saka 2024. So, ganun po sila kabayas. Pero pagdating kay BBM, wala silang binigay na ebidensya. Pero pagdating kay Sara, kulang-kulang pagbanggit ng reklamo, nilagyan nila ng ebidensya. the course of around 16 to 17 years. So, So these are the Pero besides, nais ko lang ding banggitin sa inyo, mamaya ipakita ko po, si Bongbong Marcos, noong taon ng, siguro mas maganda ipakita ko na ngayon. Ang kay Bongbong Marcos, pakita ko na ngayon, balikan ko lang yung si Ridon mamaya. So ito po, yung SALN ni Bongbong Marcos to 2016. Nakalagay 203 million pesos ang SALN ni Bongbong Marcos noong 2016. Yan kita nyo? 203 million pesos. Tapos, at ito ay kung isasama pa niya sa pamilya niya, may 619 lahat. Pero noong 2024, ito naman 2024 ni Bongbong Marcos. Yung 203.8 naging 389 million. So saan nanggaling ang 186 million? Bakit hindi niya kinwestiyon ito? Bakit hindi kinwestiyon ni Ridon ang SALN ni Bongbong Marcos? Sa noong 2016, 203 million, 203.8 million. Pero ang 2024, ang SALN at sinumiti ni Marcos ay naging 389.357 million. At nang inassess uli ng Cuervo appraisers ang kanya mga propiedad, ibig sabihin mga lupa, mga building. Ang SALN ni Bongbong ay tumaas sa 1.375 billion.
So kung ganun, ano ang maibigay natin na katwiran na bakit ang salin ni Bongbong na tumakbo sa 1.3 billion mula sa 1 billion mahigit ang tinaas, bakit hindi natin papansinin ang salin ni Bongbong at papansinin natin ang salin ni Sara Duterte na umangat daw ng 88 million pesos? Where is justice there? Yan ang tanong na lang. Ipakita ko na lang. Okay? So, andito yung pakinggan natin ulit si Ridon. And yung question doon, does it constitute unexplained wealth? No? Wala pa po tayong conclusion on the question yesterday. Pero linatag na mo natin yung ibig sabihin po ng unexplained wealth, no, for public officers. No? So ibig sabihin, meron kang legitimate income as a public servant and other lawful income, ibabangga po doon yung pong sinasabi mo na net worth mo sa isang particular na taon. So ibabangga therefore yung pong 88 million na net worth ni Vice President Sara Duterte versus yung cumulative lifetime income niya during public service. Wala yan in the sense na hindi niya napaliwanag what happened in between. Dapat banggitin yung detalye. From 2008, every year, kung paano tumaas ang kanyang salin into 98 million. Okay? Mark na 40 million. So kailangan hanapin saan nanggaling yung 48 million. So 48 o 88? doon natin malalaman kung galing po basta Okay, at yung least other alam na lawful natin. income po, supposedly. And actually that was the reason why he was convicted. 'Di ba? Meron siyang mga hindi dineclare na dollar. Nagtanong and siya kay peso Corona. deposits. Of course, that provides precedence dito sa sa issue ng sa impeach, hindi po ba? Or na-convict. Well, kasi ang kagandahan po nung Corona impeachment process po kasi, nakita ko natin yung express route up until conviction. No? So, ibig sabihin, talaga kung may pinanggagalingan yung pong conviction and impeachment. Wala nang kipap. Nito pong impeachment natin sa komite, yung council. na Walang mga importansya kay at iba Corona. pang mga Hindi kailangan mag-intay na umabot sa trial sa Senado. Tama ba? pwede yun. Kasi titignan ho namin yung bank secrecy law. Yan. Pwedeng gawin ng Committee on Justice doon sa mga hearings ninyo na hindi kailangan mag-intay na umabot sa trial sa Senado. Tama ba? Pwede yun. Kasi titignan ho namin yung So, gusto lang sabihin, gusto lang ipaangat na sa Senado ang kaso. Trial eh. Kung trial po yung nakalagay doon, limited po yun sa Senado. Okay. Kung trial po yung nakalagay Usapan natin ang ano. nakalagay naman ho doon, hindi impeachment. Yun. Kasi Teka muna. Pwedeng gawin ng Committee on Justice doon sa mga hearings ninyo na hindi kailangan mag-intay na umabot sa trial sa Senado. Tama ba? pwede yun. Kasi titignan ho namin yung bank secrecy Dito, council, dito. vice president, yung council na makapag-provide Balik po. tayo dito sa Pwede mo bank talaga account. mag-request ng bank records mula sa mga bangko at atasan din po yung Anti-Money Laundering Council na makapag-provide po ng mga bank and financial transaction reports relating to the accounts of the Vice President at ng kanya pong pamilya at iba pang mga colleagues. So yan pwedeng gawin ng Committee on Justice doon sa mga hearings ninyo na hindi kailangan mag-intay na umabot sa trial sa Senado. Tama ba? So, ang tanong ni Christian Isguera dito, patungkol po ito sa bank records ni Sara, na ang tanong niya, hindi na ba kailangan pa maghintay ang Kongreso ng hearing na iangat na sa Senado ang impeachment na reklamo, saka sila magpahingi ng bank records ni Sara? Yun ang tanong. Kaya pakinggan natin ang sagot ni Terry Ridon at babaliin natin ito dahil lumalabas na hindi niya alam ang batas ng bank records. Pwede yun. Kasi titignan ho namin yung bank secrecy law. Ang nakalagay naman ho doon, hindi impeachment trial. Kung trial po yung nakalagay doon, limited po yun sa Senado. Ang nakalagay po doon na impeachment lang. So, Okay chichikin natin siya. I-fact-check natin siya. I-download ko ngayon ang tinatawag na Republic Act 1405. Yan po yung bank secrecy law. So, ang sabi niya ni Ridon ay pwede raw sila sa Kongreso, pwede sila na titingin at mag-utos
na pabuksan ang bangko kasi ang nakalagay naman daw doon sa batas ay hindi naman daw impeachment trial kasi kung impeachment trial ang nakalagay, Senado lang makapagpautos na ilabas ang bangko ni Sara. Pero sabi niya, impeachment lang daw ang nakalagay. Yan ang sabi niya. So ngayon, let us now, I want to show to you kung ano ba talaga ang nakalagay. Ito po yung batas, makikita nyo. Or in cases of impeachment. Yan ang nakalagay. Cases of impeachment. Wala pong nakalagay na impeachment lang. May nakalagay na cases. Cases of impeachment. Yan lamang po ang exception to the rule na pwede mapatawag, mapabuksan ang bank account ng isang tao. This time, bank account ni Sara. So, ulitin natin ang sinabi ni Terry Redon at makita natin ang kabubuhan niya. Isa uli mong tuition mo na mabinay na pinag-aral sa iyo sa UP. Ganito ka pala ka bubo na abogado. O, yan. Ulitin natin Contemplating na it includes Yan. kung trial naman yung bank secrecy, Yan. pwede yun. Kasi titignan ho namin yung bank secrecy law. Ang nakalagay naman ho doon, hindi impeachment trial. Kung trial po yung nakalagay doon, limited po yun sa Senado. Ang nakalagay po doon na impeachment lang. So, Ha? Di ba nakita nyo na cases of impeachment na nakalagay? Ano, Koki? Nako. Basahin mo nga uli muna ang batas bago ka magsalita. Okay, pagpatuloy natin si Gago. we are contemplating na it includes impeachment proceedings at the level of the House of Representatives. But I suppose if and when the time comes no, sa inyong hearing, pwede rin dumulog sa Korte Suprema yung kampo ng Vice Presidente to question that precisely, hindi ba? Well, malaya naman po siyempre ang Vice Presidente yan. ng partido. Parang nasopla siya ng laging konti ni tumulong sa Iskera. mga korte sa mga ganito pong usapin. So, as soon as we get to that point, I think gagawin lang po ng komite ang kanya pong kailangan gawing mandato sa bagay po na ito. Particularly, pagka ho mga silent and unexplained wealth issues po yung pinag-usapan. I remember din sa pinakuling pagdinig din yun, naging issue dun sa ilang mga taga-suporta niya na lumalabas na bakit kine-question yung pag-uusap tungkol dito sa kanyang salin at that level of the determination of the sufficiency in substance. What was your argument in terms of talking about salin at that stage? Dito makita mo ang pagkabayas ni Ridon. Bawal po ilabas ang salin sa level ng sufficiency in substance na usapin. Pero ang ginawa niya, nilabas niya ang salin. Dapat ang maglagay may obligasyon maglagay ng mga salin ay yung nagreklamo. Ang nangyari sa kanya, may double standard siya, tinulungan niya ang nagreklamo laban kay Sara Duterte. Pero hindi nga niya tinulungan ang mga nagreklamo laban kay BBM sa impeachment. Well, talaga naman nung kailangan pag-usapan po yung salin at that stage kasi inallege po talaga yun eh. Hindi nga nakalagay sa reklamo ang mga salin, kung anong salin, anong taon. Ikaw nagbigay ka ng supply. Kasi nilabag mong batas na nagsasabi na hindi kayo pwede magdagdag, kundi ang ebidensya lang na binitbit, na binanggit para ng nagreklamo, yun lang pagbabasihan nyo. Ang sayo, dinugtungan mo. In both complaints, no? So talagang there was every reason to have clarity on the matter, no? So, and yung ginawa ko natin kahapon to basically read it into the record para makita kasi ang bawal nga. Ang dapat nyo lang gawin, tingnan nyo ang reklamo ng nagreklamo. Wala kayong authority na magdagdag ng ebidensya kasi ang level pa lang ng inyong pinag-uusapan ay para alamin kung may sufficiency in substance. And tingnan natin na ipakita ko po sa inyo yung batas. Ang House of Representatives impeachment rules.
para dito hindi na tayo magtalo-talo. Ito. Ito po ang House of Impeachment Rules. Ipakita ko sa inyo. Ang utos po sa House of Impeachment Rules ay hindi po kayo maaari magdagdag ng ebidensya. Kundi, titingnan lamang ninyo ang aligasyon, ang kwento, kung sapat ba o hindi. Ito po ang impeachment. Nakita nyo? Rules of Procedures in Impeachment Proceedings. Yan. Rule 1, applicability of rules. Initiating impeachment. Rule 2. Rule 3, finding probable cause. Section 4, sufficiency in form. Section 5, ito dito tayo. Sufficiency in substance. So nakalagay po, the requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charge and determinative of the jurisdiction of the committee. In other words, very clear po sa utos mismo ng House of Representatives impeachment rules na huwag kayong tumingin sa ebidensya. Tumingin lamang kayo sa kwento o aligasyon. Kung tama ba, kung sapat ba ang aligasyon na dapat tanggapin ang impeachment complaint. Walang nakalagay dyan na magdagdag ka ng ebidensya. Ang ginawa ni Ridon, nagdagdag ng ebidensya. So, yan po. Yan po ang nangyari. Okay, balik tayo kay Ridon. Ito si Ridon. Sabi ho ng mga oppositors on the silent question, wala daw nag-exist na public records, no? Relating Ng to the SALN. SALN. So, That's kina-question we were authenticity. hindi pa yon. Yung pinag-uusapan pa yung actual availability of public records. Tika mo na. Nais ko lang pala, nabanggit pala niya kanina na ipatawag niya ang bangko na magsumiti ng bank records ni Sara Duterte. Nais ko lang po banggitin. Pinakita ko pala no, ang exception hindi pwede kasi impeachment cases lang. Kailan magiging case ang impeachment pala? Nais ko lang idugtog doon. Ang impeachment magiging case kung sinampa na sa Senado. Kasi ang Senado ay magiging Senate Impeachment Court. So ngayon, ang tanong, pwede ba mautusan ng Committee on Justice ng House of Representatives ang bangko na isumiti ang bank records ni Sara Duterte? Ang sagot po ay hindi. Sapagkat ang rason, ang Committee on Justice ay hindi korte. Ganito po, walang nakalagay sa Section 4 Republic Act 1405 kung sino ang dapat may kapangyarihan magbigay kung may impeachment case. Ibig sabihin, pag binanggit ng batas na impeachment case, babalikan natin, basahin natin muna ulit. Para naman ma-appreciate ninyo, malaman ninyo kung ano ba talaga ang inuutos ng batas. Ito po yung batas. Republic Act 1405. Basahin ko. Section 2. All deposits of whatever nature with banks or banking institutions in the Philippines, including investments in bonds issued by the government of the Republic of the Philippines, its political subdivisions and its instrumentalities are hereby considered as an absolutely confidential nature. Absolutely confidential nature. Pag sinabi mo absolutely confidential nature, general rule ay hindi mo pwede buksan. And may not be examined, inquired, or looked into by any person, government official, bureau, or office, except, ito lang ang exception, except upon written permission. Kung nagpayag si Sara, pwede. Kung walang pagpayag, or in cases of impeachment. Yan lang. Or upon order of a competent court in cases of bribery or dereliction of duty of public officers. So ngayon, nais kong ipakita sa inyo
ang ating konstitusyon na nag-uutos na sakasakali mga private matters ay hindi po pwede na usisain o busisiin kung walang utos ng korte. So ipakita ko sa inyo ang kopya ng konstitusyon. Ito po ang ating konstitusyon, ang pinakamataas na batas sa Pilipinas. Ito Preamble. Article 1, National Territory. Article 2, Declaration of Principles and State Policies. Tapos Articles 3, yung Bill of Rights. Yan, Article 3, Bill of Rights. Nakalagay po dito, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects. Kasama po dyan yung tinatawag na bangko. Against unreasonable searches and seizures, yung pag-uusisa. Kahit ano, whatever nature, at kahit para saan, for any purpose, shall be inviolable. Yan, inviolable. Tapos, no search warrant shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. Yan po, napakaklaro. Sa Section 2 pa lang. Section 2 pa lang, napakaklaro na tanging korte lamang na judge lamang ang pwede mag-utos na isi-search mo ang bangko ni Sara Duterte. Hindi lang yan. Meron pang Section 3. Section 3, the privacy of the communication and correspondence. Sakop ng privacy of communication and correspondence ang bank records. Shall be inviolable. Inviolable. Exception, except upon lawful order of the court. Nang ibig sabihin, tanging korte lamang ang pwede mag-utos na buksan. At hindi korte po ang House Committee on Justice. Kaya dapat, hinihiling ko na dapat marinig ito ni Ridon at ma-justify niya kung bakit dapat hindi niya isauli ang perang pinangbayad sa tuition niya na nanggaling sa ating kabanang bayan dahil naging estudyante siya, naging scholar siya sa University of the Philippines College of Law. Isauli mo ang pera. At least ako, nag-aral ako sa pamantasan ng likod ng Manila City Hall. Scholar din ako, pero Manila City residents ang nagpaaral sa akin. Nagbayad ng tuition ko sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Okay? So, yan lamang po. This time, sa tingin ko ay kompleto na ang ating presentasyon para kay Ridon. At magra-wrap up na lang ako. So, ganun po. Mula ngayon, lagi abangan nyo ang aking vlog sa hating gabi. Tira sa hating gabi. So, parang bagong programa ko ito. O dito, i-wrap up na lang natin si Ridon. Relating to the SALN. So, ibig sabihin, we were forced to basically disclose na hindi yung totoo. They are actual public records which exist. Which are wala na may mga wala na yung kasunod So, okay. Anyway, let me just say bye-bye to you. So, si Shadows Panino family. Shadows Panino. Shadows of Anino. O nga, Anino pa mga grupo ko naman dito. Hugs Attorney, sabi niya. Els Jam. Si Ridon ay busog yan sa corrupt money. Si Teresi Tato Tolentino at Teresita Tolentino. Ridon, dayok-dok sa pera, ubod ng sinungaling, imagnanakaw ka nga. Ay, nais ko lang ipakita sa inyo na si Terry Ridon pala ay tinanggal pala ni Duterte nung siya ay inappoint siya ni Duterte. Ibig sabihin dating Duterte boy siya. So kung tinanggal siya, may galit pala siya kay Duterte. Kaya tinitira niya si Sara. O yan Terry Ridon was sacked by then President Rodrigo Duterte in December 2017. Ridon served as the chairperson of the Presidential Commission for the Urban Poor, a position he was appointed to
in 2016, shortly after Duterte took office. He was a former Kabataan Party List representative and had left-leaning ties. Duterte confirmed the dismissal of Ridon and the entire PCAP commission. The official reasons were, ito pong mali nila, ang kasalanan nila, excessive and unnecessary foreign travels. Aba, lagi nag-abroad, junket trip. Ganun pala, 7 times nag-abroad. Kaya si tinanggal, 1 year lang siya sa PCAP. Wala pang 1 year, kalahating taon. Yan po pala si Ridon. Kaya, maintindihan ko na lang. So, Brandy, mid-roll, Ben Reclamador, meron sabi doon na competent court ang competing. Hindi po competent court. Pasensya na Ben Reclamador. It cannot be accepted. Brandy, I see, kaya pala Ridon acted in such a weird behavior. O, kita nyo na, galit na galit siya kay Duterte, tinanggal siya sa trabaho. Kawatan pala siya. 7 beses nag-abroad. Grabe. At tapos sabi ni Jericho Andrew, attorney, matik ba? Carry over yung 54 votes? Hindi. Kasi ang mga 54 votes, kasama po dyan yung 32 na members ng NUP, National Unity Party. At nag-anunsyo po ang NUP na hindi sila sasali sa boto. So, minus 34 yan. O minus 32 na lang. So, that will leave us 22 votes. So, Yuprok, Yahoo, tatay nyo, karton. Bahala na kung ano ba sabihin mo. Stroll ka lang eh. Brandy, shout out host watching from United Kingdom. Wow. Si Tricky B. Si Tricky Brandy. So, Michael Flores, sira ang ulo ng ang Ridon na yan. Gago yan. Huwag naman gago. Ben Reclamador, ang pwede lang siguro sa bank account, buksan ay 2022 to 2025 kung saan sabi ng Esina BP siya. Hindi pa siya BCB 2022 ba? BP na nga siya. Pwede dapat yan. Kung talagang pabuksan. Michael Flores, Duterte is the best, hindi magnanakaw. Van Doromal, bye-bye na. Bubo naman yung hindi ko itatanong kung saan napunta pera ko. Van Doromal, kalokohan ito. Cookie is stupid and wicked. Van Doromal, ang bubo naman natin. Sinong bubo? Bakit pera ang bayan? Walang karapatan? Van Doromal, nagiging vote buying ang confidential at intelligence funds. Bakasyon din ni Sara Duterte. Hindi po. Saan ka ba? Asan ang pruweba mo na ginamit sa vote buying yan, Van Doromal? Huwag ka magkwento kung wala kang ebidensya. Please lang. Van Doromal. Kaya nga, may accountability. Kung sino po ang mag-demand ng accountability kapag may ebidensya ka initially na mayroong ninakaw. Diba? Ganun lang ho kasimple. Bakit hindi nyo ipa-accountable si Bongbong Marcos? Sige nga. I-compare mo si Bongbong Marcos sa kay Sara. I-compare mong dalawa. Nancy Perez, tanga mo Ridon. Tumakbo. King pala para manggulo kay Ridon, kaming mga taxpayer nagpapasahod sa iyo. Ungas ka. Kahit nung nag-aral siya ng College of Law sa UP, tayo nagbibigay ng babayad ng tuition niya. Grabe. Romel Bengson, klaro, malinaw ang papaliwanag ng tirador. Si Locaret at si Koki ang dapat madisma. Van Doromal, dapat kasuhan yung, kakasuhan ko talaga ito, i-prepare kong disbarment ko sa dalawang ito. Si Koki at saka si Locaret. Jericho Andrew, attorney, matik ba carryover? Ay, di, nasagot ko na pala yan. Teresita Tolentino, sinungaling ka, tangina mo, wag mo kaming lokohin, number. Member ka ng Maleta Boys, kayo. O, may tama, mga Maleta Boys po, yung mga yun. Si Bando Romal, persa ng kasamaan at kadiliman. Ay, wag mo na yung kwento-kwento persa. Ano yan? Kwento ng yung mga kasamaan kadiliman. Yan po mga naratibo po yan ng mga kakamping na sumusuporta kay Bongbong Marcos. Tapos, Bando Romal, vote buying yung confidential intelligence funds na yan. Kwento ka naman, kwento. Wala ka pang ebidensya eh. Ricky Taffy, sige, galingan nyo ang pagsinungaling ngayon para di makatakbo si Sara. Kasi kapag nakatakbo at manalo, patay kayong lahat. Jericho Andrew, attorney, matik ba? Hindi, nasagot ko na pala yan. Bandoromal, everyone, watch facts first. Ay, facts first o Trillanes first? Bandoromal? Trillanes first! Busy.
Mandarambong, bangbungbong. Bando Romal, nasaan yung case ni Sara against Romualdez? Anong case ni Sara against Romualdez? Wala pa naman Kay Kumaro. Bando Romal, ilabas ang bank account ni Sara. Bakit mo ilabas? Elgen Rizon. Good day, attorney. Always watching you from Quezon City. Thank you. Thank you, Elgen. Siya po si Ricardo Mecate. Kapit sa patalim. Kawak kamay. Bandermal, yung Duran-Duran concert, impeccable na yun kay BPBM. Bakit hindi sinama yung pro-DDS complainants? Yung nga, dapat sinama si Duran-Duran. Bakit hindi sinama nila ni Attorney Andre De Jesus? BCBs, takot lang sila kay Sara 2028. Kamay na bakal, ipasuka ang mga... Sa totoo lang, Bandermal, wala nang iba pong presidente na maging presidente ang makapagparusa sa mga nagnakaw dyan sa mga blood control, kundi si Sara Duterte lang po. Yan lang po. Wala na. Kung si Rapi Tulfo manalo, hindi niya ipapakulong yan. Kasi binigyan din siya. Ang lahat po nakatanggap sa malita, Tito Soto, hindi po siya magpaparusa sa mga nagnakaw. Si Lacson, binigyan ng pera, nako, hindi rin siya po. Kaya nga ayaw niya mag-imbestiga eh. So, Marian Maliwat, yung mga nagsalita ng tama may shadow ban. Ganun ba? Di bale. Vandermal, bobo naman si Nate. BCB, salin ni Sara na mayor pa, sinali pa. Dapat sinabi ng Supreme Court, hindi kasama yun eh. Okay, Ben Reclamador, na magkausap sila ng killer. Bawal yan. Bawal, hindi bawal, walang bawal, walang krimen na ganun. Walang krimen na ganun. Kailan mo, kung may krimen na ganun, dapat yung nag-treat ay kulong mo. Ngayon, kung mangyari, paano may kulong ang nag-treat kung patay na? Diba? Kung mamatay ako, patayin mo. Kaya ganun na kasimple lang yan. Ang problema lang kasi dito, ginagamit nila na argumento laban kay Sara. Pero mahigit sa kalahati na mga abogado nagsasabi na hindi yun grave threat. Sila na mga kontra kay Sara, sila lamang ang nagsasabi na grave threat yan. Okay? Sino pang isa? BCBs. May video si Sara na ang envelope ay galing kay Lisa Tanas yun. Marian Maliwat, like po tayo. Magmamas report mga loyalista, pink at dilaw. Ben Reclamador. Dennis Causing Brad. Okay? Sino pang iba? Romel Bengson. Elliot de la Cruz. Sibak ka na ba sa Bunyog? Ay, hindi po ako sibak. Sinibak ba nila ako? Hindi, umalis na rin lang ako. Hindi po ako nasibak. Walang problema. Sinibak ko sarili ko. Joe, sir, yan si Amy Marcos ay may bahayan sa Sintra, Portugal noong Excel noon. Yan si Bongbong Marcos ay nagbisita siya sa kapatid niya. Dati nakatira din ako sa Portugal noon. Marami kang alam. Joe, pwede mo ba akong bigyan ng ano? Mabigyan ng ano? Ang aking address po, sulat ko ito, berteni.causing@yahoo.com para mabigyan mo naman ako ng address ni Amy tsaka ni Bongbong Marcos. Although si Amy ay dinidepensahan ko pa si Amy hanggang ngayon kasi mas gusto ko siya na manatiling senador. Binuto ko nga siya noong karang eleksyon si Amy. Yan po ang email address ko ha. Wala talaga matinong kalbo-ulo. Ronel Antoniano. Ganit ka sa akin ha. Di naman daw enforcement si Sara at yung maraming congressmen pare-pareho. Ay, hindi ka muna. Ayun, nabasa ko pala siyang si Joe. Ano, yung apelido mo Joe. Paki-email mo ko Joe. Wala talaga dito pa pala tayo. Shine Sionko. Hi po, Dr. Tirador. Watching from Ontario, Canada. Ang mga taong mapaglamang at sinungaling ay hindi pagpapakapalain. The truth will prevail. And ang totoo, itaas ang Panginoon. Ingat. Si Joe, sir, yan si Amy Marcos may bahay yan sa Sintra, Portugal. Okay, titingnan natin nung nag-exile. Si Ben Reclamador, ang pagkaintindi ko sa paliwanag ni Vince, binigyan niya ng 100 million at kung hanggang saan lang magagawa ng 100 million, yun na yun. Next fiscal budget year naman ng karugtong.
Ano ba yung sabi mo tungkol kay Vince? Iba-iba ang terrain. Okay. Si Eval gagawa lang pagnanakaw, kinatamaran na ang pagpaayos ng design ng mga proyekto. Good evening, sir. Watching from Ottawa, Canada. Wilson Cristales, tulong na lang tayo kayo sa administrasyon, tapusin niya na. Hindi, kailangan tanggalin niya kasi pag pinayaan mo pa, marami pag mawawala na pera natin. Ben Reclamador, bago ang election, magpa-drug test si PBBM. Clean siya bago naging presidente. Hair follicle could happen 5 or 10 years ago. Ed Bandula, good AM, Katoto. Romel Bengson, naimbag na bigat. Wilson Cristales, ay tama na kayo, kailinlangin nyo pa yung taong bayan. Ang bubo mo naman, sino ba sinasabing bubo? Ako ba? Si Mintik La Chica, kalbo putik, na ano na. Kano mo si Raymond Dante La Chica na colonel na tao ni tao ni Sara Duterte. Ben Lacmador, hindi na panami na patunayan na kidnapping. Hindi, napatunayan na yun. Julian's Word, nakakaawa si Ridon at iba pa niyang kasamahan kung ano-ano mga pakulo nila laban kay Inday. Tapos, Ben Reclamador. Okay, hanggang dyan lang siguro, no? Okay, si Camille Villar, binoto mo rin ba? Opo, binoto ko. Siyempre, sabi ni Inday Sara, iboto eh. Marian Maliwat, sir, sabi ng dad, galing mo daw sa pag-cite ng batas. Pero yung mga nasa Congress, mangmang sa batas. Okay. Strawberry, Yoso, USA. Kahit anong gagawin nilang panina kay BP, Sara, di sila magbabagi. Yun. Solid Duterte here. Kaya nga, sa Pilipinas, Duterte pa rin. Love kanimo, love kanima, mamo. Di mo kami maluluko, Sir Bato de la Rosa. Jericho, Andrew. Okay. Hanggang dyan lang muna, no? At magandang umaga po sa lahat. At ang naubos nating oras, 1 hour and a half tayo. Okay, di bale. Magandang umaga po sa lahat. Ay,